Ama namin Diyos, kami po ay nagpupuri at tunay na nagpapasalamat sapagkat sa gabing ito ay tinipon mong muli ang iyong mga anak dito sa iyong bahay-sambahan upang manalangin at makinig ng iyong mga salita sapagkat sa pamamagitan nito ay pinalalago at pinatatatag mo ang aming mga pananampalataya at lahat ng mga paglilingkod na hinahangad mo para sa aming mga buhay. Hayaan mo mangyari sa amin ang mga salita mo, mangyari sa amin ang iyong mga pangako, at matupad namin ang lahat ng layunin at kalooban mo para sa aming mga buhay. Pagpalain mo, Diyos, ang mga salitang aming pagbubulay-bulayan at naway patuloy naming maunawaan ang lahat ng hiwaga nito. At ang mensahe mo, Panginoong Diyos, ay patuloy naming taglayin sa bawat araw. At sa pamamagitan nito ay mas lalo namin, Panginoon, kauhawan at pandibikan ang iyong presensya sa aming mga buhay. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagkaloob ng kanilang handog para sa iyong gawain. Ibalik mo ang siksik, ligligat na gumawa ng kapapala sa kanila. Ito po ang aming dalangin naman, ibinabalik sa iyong paborit pagsamba. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palampahan po natin ang ating Diyos. Maybe all the time I'm talking to you about old man, old self, and this. Maaari nga po na sa lahat ng pagkakataon ang aking pinangungusap sa inyo ay tungkol sa ating lumang pagkatao at sa ating kamatayan. That's why maybe you feel some boring about my teachings. At maaari nga po nagkakaroon kayo ng kainipan o doon sa mga itinuturo ko sa inyo. Maybe through your head knowledge you can understand, but problem is not yet you died on the cross. Maaari nga po na sa pamamagitan ng ating kaisipan, ito'y atin ang naunawaan, ngunit sa ating mga puso, hindi pa rin natin nasusunod na tayo mamatay sa ating lumang pagkatao. All the Bible says about the cross, the gospel of the cross. Ang kabuuan ng Biblia ay tumutukoy po doon sa tinatawag na mabuting balita tungkol sa krus. Why Jesus Christ became man and came to this earth? To die on the cross. At ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito at bilang isang tao ay para mamatay sa krus. On just for the one reason, Jesus Christ died on the cross for our salvation and eternal life. Ibig sabihin, isa lamang ang dahilan kung bakit namatay sa krus ang ating Panginoon, ito'y para sa ating kaligtasan at para sa ating buhay na walang And hanggan. then He just asking to us, you also died with me on the cross. Just only want these things. At ang tanging hindi hilig lamang sa atin ng Panginoon ay mamatay na kasama niya doon sa krus. Yeah, but problem is, we don't like died on the cross because when you died on the cross, we think we have no ourself. Pero ang problema nga po, hindi natin kayang mamatay doon kasama ni Kristo sa krus sapagkat ang inisip natin, kung tayo mamamatay, mawawala na ang ating mga sarili. Yeah, because nearly when we died on the cross, from that point, Jesus Christ living in us, He'll be our master and owner. Sa pagkatandaan natin, isa lang ang magiging dahilan upang si Kristo ay maging Panginoon at magmay-ari sa atin. Ito ay ang kapag tayo namatay, nakasama niya doon sa krus. But through ourself, just sometimes, time to time, sometimes we like Jesus as a master. But most of the time, we want to be owner of our life. Maaari nga po na inisip natin sa ating mga sarili na ninahangad ng bawat sa atin na siya ay ating maging Panginoon at pagmay-ari sa atin. Pero mas malalas na pagkakataon sa buhay ng bawat sa atin, mas inaari natin ang ating mga sarili bilang Panginoon at nagmamay-ari sa ating That's why when we come to God, we want to do something for God. Iyan ang dahilan kung bakit kapag tayo lumalapit sa Diyos, nagnanais tayong makagawa ng isang bagay para sa Diyos. Like as Jesus said, diba, one Pharisee said, I offer you tithes, and then every 3 times come to you, come to tabernacle and prayer, and then obey to your commandments. At katulad ng sinabi nga doon sa ng isang Pariseo, na ako'y naghahangad din naman na maglingkod sa iyo araw-araw, magbigay ng aking kapu at patuloy na maglingkod sa iyo. Today also same, almost Christian, they have same mind. I am doing for you. At alam niyo po ba na yan din ang kaisipan ngayon ng karamihan ng mga Kristiyano, ng lahat ng ginagawa nila ay iniisip nilang ito'y para sa Diyos. God, this is offering is my money. That's why I offer to you. That is our now today problems. Kaya na maaring ang sinasabi natin na lahat ng aking ibinibigay na ito ay para lamang sa iyo at iyan ang ating iniisip. God,
I love you. That's why I offer to you my tithes. All the time, myself, my. At dahil nga po, minamahal kita, gusto kong ihandog sa iyo ang aking ikapo. Kumbaga, ang lahat po ng nilalaman ng ating mga puso ay parang pansarili lamang. Even though pastors and praise and worship team also same, diba? I worship to you, I sacrifice to you. At yan din ang nararanasan po ng karamihan ng mga pastor, maging ang mga awit na sinasabi nilang sila ay nagpupuri at naghahandog sa Diyos. Myself is all the time center of our spiritual life. Ibig sabihin na lagi nagiging sentro ng ating mga spiritual na pamumuhay ay ang ating sarili. That's why sometimes good, but sometimes not good to God. Kaya naman maaring na nagagawa natin maging mabuti sa Diyos. Pero meron ding mga panahon na tayo hindi nagiging mabuti sa Kanya. When you have no problem financially and physically, that time we are thanks to God. Siguro nga po na kapag tayo walang nararanasang problema, lalo na po sa pinansyal, lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos. But when we have struggles like as financial, some physical and financial problems, we are not joy to God. Pero not something we have angry to God. Pero kapag tayo nakakaranas ng mga problema, o lalo na sa kagipitang pinansyal, maaaring hindi na tayo lumalapit sa Diyos at naroon pa yung pagtatampo o galit natin sa Kanya. Because still alive myself, ourselves. Alam niyo ba kung anong dahilan? Sapagkat ang nananaig pa rin sa atin ay ang ating sarili. You see, check the whole Bible. God doesn't like ourselves, not accept ourselves. Kung atin pong pag-aaralang mabuti ang kabuuan ng Biblia, hindi po, at masusumpungan natin na hindi po tinatanggap ng Diyos at hindi sinasasiyan doon sa mga bagay na ginagawa nating pansarili. Only God the Father want to accept His Son, Jesus Christ. Sapagkat ang tanging hinangad niya lamang tanggapin ay ang handog ng kanyang anak na si Jesucristo. You see, now we are God's children, or you are God's children. Bawat po sa atin ay inaangkin natin na tayong mga anak ng Diyos. Why we became God's children? Bakit nga po ba tayo naging anak ng Diyos? Did you do something for Jesus Christ? No, we did not do anything. Meron ba tayong nagawa para kay Jesucristo? Wala po tayong nagawa para sa Kanya. Jesus Christ is the original God's Son, only one Son. Sapagkat ang tunay na original po na anak at natatanging anak ng Diyos ay si Jesucristo. But we are adoption of God. Just adopt, diba? God adopt us in Christ Jesus. Samantalang ang bawat po sa atin ay inaangkin lamang na inampun ng ating Panginoon bilang anak. When we died with Christ Jesus on the cross, and nature of death with Jesus, at time, God the Father accept us as His Son. Sa pamamagitan po ng ating kamatayang kasama ni Kristo at muling pagkabuhay na kasama niya, doon pa lamang tayong tatanggapin ng lubos na kanyang mga anak. But if you want to do something for God with your own self, means you want to be God's children by yourself. Pero kung ang inisip po natin ay makagawa ng isang bagay sa ating Diyos para na naayon sa ating mga sarili, ibig sabihin lamang po niyan, inaangkin mo na ikay naging anak ng Diyos dahil sa ginawa mo sa iyong sarili. We cannot be God's children without Jesus Christ. Tandaan po natin na hindi po tayo pwedeng maging anak ng Diyos kundi sa pamamagitan lamang ng Jesus. Without this, with Jesus Christ on the cross, we cannot be God's children. Ibig sabihin kung di tayo mamamatay nakasama ni Kristo sa krus, hindi tayo magiging anak ng Diyos. Because only Jesus Christ through atoning sacrifice of God, He's the only God's willing sacrifice. Sapagkat si Jesucristo lamang ang natatangi pong itinalaga para maging ganap na handog para sa Diyos at siya lamang itinalaga ring tunay na handog para sa Kanya. What's the problem of Israel? Like as Pharisees and scribes. Ano nga po ba yung tunay na naging problema sa mga Israelita, katulad ng mga skriba at mga pariseo? They have a very strong own self. They want to come to God with own self. Na ang tunay na hinahangad po nila ay makalapit lamang sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga sarili. Because they did not understand about the Christ Jesus. Sapagkat hindi po nila at kulang sila sa kaalaman tungkol kay Jesucristo. You see, even the Old Testament times, when they have sinned, they kill the animals and then get blood of animal and then sacrifice to God. Sa lumang tipan, kapag ang mga Israelita po
ay nagkakasala, sila po'y nagpapatay ng hayop, at sa pamamagitan ng dugo nito, ibinibigay nilang handog para sa Diyos. Of course, at the time, when God saw the blood of animal pass over the judgment of Israel. Totoo naman po talaga na sa pamamagitan ng mga dugo na yon na inihahandog nila para sa ating Diyos, dahil sa kanyang makasalanan, ay nagkakaroon sila ng tinatawag na paglagpas noong kamatayan. Yeah, but sa you see, book of the Hebrew said, Apostle Pablo said, the blood of the animals, like as blood of the sheep and goat, cannot forgive our sin. Pero binanggit mismo ng aklat ng Hebreo na sa pamamagitan po ng dugo ng mga hayop, kambing man o baka, ay hindi makapagpapatawad sa ating mga kasalanan. We cannot sacrifice to God with blood of animal because God does not accept that kind of blood. Ibig sabihin, hindi po tayo maaaring maghandog sa Diyos ng mga handog na dugo ng anumang hayop sapagkat hindi po ito tinatanggap na handog ng Panginoon. Only God wants to accept blood of Jesus Christ. Only blood of Jesus. At ang tanging handog lamang na tinatanggap ng ating Diyos ay ang dugo lamang ni Yesu Cristo. Old Testament times, blood of the animal, that's a shadow of the blood of Jesus Christ. Kaya nga po magiging maliwanag sa atin na yung handog na ginagawa ng mga salita sa lumang tipan na handog na dugo ng hayop ay adino ng dugo ni Kristo. If you want to come to God with yourself, same, you are like as a Parishas and Israel people. Kaya naman kung tayo lalapit sa Diyos at maghahandog sa Kanya, nataglay lamang ang ating mga sarili, wala tayong pinagkaiba sa mga skriba at mga pariseo. Please remember, God does not accept ourselves, only Jesus Christ. Kaya dapat nating maunawaang mabuti, hindi tatanggapin ng Diyos ang ating anumang handog na galing sa ating mga sarili, ang tanging handog lamang natatanggapin niya ay kay Jesus. Only just, it is God's will. You just died on the cross with my son, and I'll live with my son. At ang tanging kalooban lamang ng Diyos ay mamatay tayong kasama ng kanyang anak at mabuhay na maguli kasama ng kanyang anak. When you raise from the dead with my son, you will be my true son, children. Sapagat sa pamamagitan ng inyong baling pagkabuhay na kasama ng aking anak, doon lamang kayo magiging ganap na anak ko. Yeah, you see, please check yourself. I believe in Jesus. I believe in Jesus. I believe in God. It's true? Suriin natin ang ating mga sarili na kapag sinasabi po nating mahal natin ang tao, nananalig tayo sa Diyos, nananalig tayo kay Kristo, totoo po ba yun? Who is me? It is old man, myself, old man. Sapagat yung tinutukoy po na ako doon ay ang ating lumang pagkatao. Okay, like I said, time of Jesus Christ, when Jesus Christ became man, when Jesus with disciples, at the time, mga people, they said, Jesus, I believe in you, I believe in you. Sa panahon nga po ng ating Panginoong Kristo, lalo na po sa kanyang mga naging alagad, ay sinasabi po nila nang sila'y tawagin ng Panginoon, ako'y nananalig sa iyo. Of course, at the time, even though Jesus Christ, like I said, John chapter 2, Jesus did not trust them because he knows about what kind of spirit in them, in the man. Pero ayon sa Juan, Kabanatang 2, ay hindi po tinatanggap ng ating Panginoong Jesus anumang mga bagay na sinasabi nila para sa Kanya sapagkat nalalaman niya kung anong nilalaman ng kanyang mga puso. Who is honor? I believe in you. Myself is honor. Kaya kapag sinasabi natin, ako'y nananalig sa iyo, ang tunay lamang na kinikilala natin doon na nagmamayari sa atin ng ating mga sarili. Yeah. But problem is this faith mind, this mind came from our old man, ourselves. At ang nagiging problema po, na kung sasabihin man natin na ito'y ating mga pananampalataya, ang pananampalataya ngayon ay galing lamang sa ating lumang pagkatao, sa ating sarili. That's why our faith is sometimes change to change. Kaya nga po, kung mapapansin natin yung ating pananampalataya ay nababago at nagbabago lagi. Sometimes good and sometimes not good. Kaya minsan nararanasan nating mabuti, minsan naman ay hindi. Sometimes when you're reading Bible, you can believe, but sometimes
you cannot believe in the Bible. Kaya nga po nararanasan din po natin na kapag tayo nagbabasa ng kasulatan ng ating Diyos, minsan na ito'y madali nating panaligan, minsan naman nahirapan tayong panaligan. It is our old man, our self, diba? This is our old man self is belong to our physical body, the devil. At ang dahilan kung bakit nagkakaganyan ay dahil dun sa ating lumang pagkatao na siyang ang tunay na nagmamayari ay ang diablo. Yeah, that's why of course, first time, people I told you, we can be saved through our own faith. At katulad nga po ng aking nabanggit sa inyo, maaari naman po talaga tayo maligtas sa pamagitan ng ating sariling pananampalataya. Because the first time, through our own mind, we come to God and believe in Jesus Christ. Sapagat iyon yung pagkakataon na kung saan tayo po'y tunay na nanalig kay Jesucristo at nanalig sa Diyos Ama. But there's no eternal true faith in ourselves. Pero ang problema po, hindi po magtataglay tayo ng pagwala hanggang pananampalataya na galing sa ating mga sarili. Because this, at the time, our faith belong to this physical body and devil. Sapagat yung pananampalataya natin na iyon ay galing lamang sa ating katawang laman na kung saan ito'y pag-aari naman ng diablo. Yeah, that's why even though when you reading Bible, you want to research it, but you want to research it, not believe, research. You want to check the Bible through your own self. Kaya naman ang ginagawa natin na kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ay hindi po natin basta-basta ito pinapanaligan, kundi tayo nagsisiyasat lamang ng mga ilang salita sa Biblia. Yeah, that's why to the same word, same verse, but all the person different interpreting, different explanation about the Word of God. Kaya kung titingnan po natin na kahit na po pare-pareho lamang bersikulo yung ating binabasa, iba't ibang klaseng tao nagbabasa, iba't ibang klase rin ang interpretasyon. Yeah, because according to our emotion, knowledge, like as our mind, according to ourselves, we have different interpretation. Sapagat ayon sa ating mga nararanasan, ayon sa ating mga kaisipan, ay nagkakaroon tayo ng pagkakaiba-iba ng interpretasyon. But please you understand, God give to us this Bible, just believe, not research. Pero kailangan natin maunaw mabuti na ang Biblia ibinigay sa atin para panaligan at hindi lamang po para siya sa atin. Yeah, me also say in people, when I reading Bible, sometimes when I good in faith, I can trust, I can believe. But sometimes, there's something doubting mind to the Word of God. At yan din ang aking naging nakarasan sa mga nakalipas na panahon na kung saan kapag ako'y maayos sa pananampalataya, madali ko itong panaligan. Pero minsan dumarating sa pagkakataon na ako'y nahirapan ito na panaligan. But when I understand about my old man, myself, and deny, and then reading Bible, just can believe, just believe, can believe. Pero habang naunawaan ko po ang tungkol sa aking lumang pagkatao at habang ako'y nagbabasa ng kasulatan, ang tanging nagagawa ko lamang po ay panaligan. Yeah, you also same, but today, sometimes you can trust the Bible, but sometimes not. Because sometimes your old man strongly working in your mind. At yan din ang ating pare-parehong karanasan sa kasalukuyan na minsan madali nating panaligan ng salita ng Diyos, minsan naman na hindi sapagkat mas matinding paggalaw ito ng ating mga lumang pagkatao, ng ating mga sarili. Yeah, you see, like as Matthew chapter 60, but Jesus said, do not pray to God, do not ask to God your food and your dress and your shelter, your physical needs. Katulad ng sinabi sa Mateo Kabanatang 6, na hindi mo na kailangang ipanalangin pa kung ano man ang iyong mga pangailangan, katulad ng pag-inom, yung kakainin at daramtin. Yeah, Jesus said, but this kind of things, asking only Gentiles, not anak ng Diyos. Sapagat ang lahat ng mga bagay na ito, panalangin lamang ng mga hintil at hindi mga anak ng Diyos. Even though you are God's true children, you are not worried about this kind of things. Kaya nga po, bilang mga anak ng Diyos, hindi po tayo magkakaroon ng kagulumihanan sa ganitong mga bagay. But let's check ourselves. Sometimes we worry about our future, about the money, our physical needs, even though our health. Pero kung susurihin natin ang ating mga sarili, nagkakaroon tayo ng kabalisahan sa ating mga buhay, lalo na kapag tayo walang mga pangangailangan, maging sa ating mga kalusugan man o lahat ng pangangailangan. That's why all the time, even the Christians, we have interest only this kind of things in the world. Kaya nga po, kahit na tayo sinasabi ng mga Kristiyano, ang tunay na sinesentro pa rin ng ating mga buhay ay ang mga pangangailangang pampisikal. If you have money,
enough money for yourself, your family, you're happy. But no money, not happy. Kaya kapag nakakaranas po tayo ng kasapatan, ng mga pinansyal sa ating mga buhay, masaya tayo. Pero kapag nagkukulang na tayo, hindi na tayo masaya. If you have sick, like as a cancer, you worry about your health. It is our Lalo na kung nakakaranas po tayo ng karamdaman at nabalitaan mo na yung sakit pala ay cancer, hindi ka na mapalagay. But if we have true faith of Jesus Christ, we are not worried about this kind of things. Pero kung meron tayong tunay na pananampalataya, hindi po tayo magugulumihanan sa ganitong mga That's bagay. why when we die, Jesus Christ will live in us. Iyan ang dahilan kung bakit kapag tayo namatay, doon pa lamang mahayag si Kristo sa atin. And then from that point, the faith of Jesus Christ living in us. At mula roon, yung tunay na magmamanipesto sa ating mga buhay ay ang pananampalataya ni Kristo. That's why through faith of Jesus Christ, we can trust, we can believe in the whole the Bible. Kaya nga po sa pamagitan ng pananampalataya ni Kristo, ay maaari natin panaligan ng kabuuan mismo ng Biblia. And then we can overcome the worry about our needs, diba? Worry about needs, and then even though our financial problems, our physical problems, we can overcome by the faith of Jesus. At dahil doon, napagtatagumpayan natin ano man ang mga bagay na ating pangailangan, physical man o financial man, o maging sa ating mga kalusugan. I know, usually Filipino characters all the time happy and joy. Naniniwala naman po ako talaga na masiyahin ang mga Pilipino. Yeah, you are so different from Korean culture. At ibang-iba kayo sa kultura ng mga Koreano. Because Korea, from long time ago, we have strong winter, diba? Very cold winter. That's why during winter, usually no food in Korea. At dahil nga po sa Korea, ay meron silang tinatawag na panahon ng taglamig. Kaya dumarating sa pagkakataon ng mga panahon na iyon, noon ay wala silang makain. From November to next on April, we cannot eat even the vegetables. Kaya nga po, kapag lalo na po pag buwan ng Nobyembre hanggang Abril, ay hindi po sila maaari makakain ng mga gulay. Yeah, that's why during summer and winter, all the Korean prepared food for winter. Yan ang dahilan kung bakit kapag naroon yung panahon ng tag-init at tagulan, ay nag-iipon sila para po sa panahon ng taglamig. Yeah, you know, that's why there's many different kind of kimchi in Korea and then bagong because for the food for the winter. Yan ang dahilan kung bakit maraming inihahanda po silang iba't ibang klase na po ng kimchi at ng mga bagoong, iyon po inilalaan nila para sa panahon ng And then taglamig. during autumn, we prepare so much dry vegetables for the winter. At kapag naman po panahon na po ng taglagas, ang ginagawa po naman po nila ay nagpapatuyo sila ng iba't ibang klase po ng gulay. But in the Philippines, no winter. That's why Filipino DNA is not worried about tomorrow, diba? Not worried about. Pero dahil nga po, wala pong taglamig na nararanasan ng mga Pilipino, hindi po tayo nangangamba sa mangyayari That's why kinabukasan. usually, not only Filipino, almost people stay in the same, like weather, like the same weather in the Philippines. Hindi lang naman po Pilipino nakakaranas ng ganyan, kundi yung mga bansa din na katulad din po ng panahon na nararanasan ng Pilipinas, ganyan din ang kanyang karanasan. When they have money, spend all the money for the party and food. Kaya tingnan nyo po, kapag may pera ang mga Pilipino, yung mga sinasabing bansa, ay ginagastos nila ito sa mga iba't ibang klase pa lamang po ng kalayawan. Mexican also same, diba? After get salary, spend all the money within one day. Mexican also. Alam niyo po ba na ang mga Mexican ganyan, kapag sumweldo po sila, gagastusin nila ang lahat ng sinweldo nila sa loob ng isang araw. Yeah, and then from next day, buy the credit card. At kinabukasan, ang gagastusin na po nila ay galing sa credit card. After this salary, pay back to credit card and then spend all the money for the one day. Kaya ang ginagawa po nila, pagkasweldo po, babayaran po nila yung ginastos nila sa credit card, tapos susunod po, mangungutang ulit. That's why usually you are not worried about tomorrow, diba? Not tomorrow. Kaya nga siguro, kadalasan sa mga Pilipino, hindi po nangangamba sa kinabukasan. But now it's okay because Filipino culture is now good. Like big family, children support to parents.
Pero alam ko po na mas maganda na po ang panahon at kultura na nangyayari ngayon sa mga Pilipino sapagkat kapag ang mga anak po natin ay may mga trabaho na, sumusuporta sila para sa pamilya. Yeah, but Korea today, children cannot support to parents. Pero alam niyo po ba, sa Korea hanggang ngayon, may mga anak po na hindi sumusuporta sa kanilang mga magulang. That's why now many old Korean, they have financial problems. Yan ang dahilan kung bakit sa Korea ngayon kapag matanda na ay mayroong mga pinansyal na problema. That's why I saw, even though 84 years old men still working in the construction place. Yan ang dahilan kung bakit kahit na po, nakakita po ako mismo at nakasama ko na 84 na taon ng matanda ay nakakapagtrabaho pa sa construction. And then many Korean workers over 60, even though 70 years old. At alam niyo po ba, na karamihan ngayon na nagtatrabaho sa Korea po ay nasa edad ng 60 hanggang 70. Next time also Filipinos saying, time come, your children cannot support to your parents. At alam ko na darating din ang panahon na ganyan na mangyayari sa Pilipinas na ang mga anak natin hindi na kayang sumuporta sa atin. I want to talk to you, that's why all the Korean, they worry about in their future, after life, their life in all time. Kaya nga po, masasabi ko na mga Koreano ay na problema sa magiging buhay nila sa kinabukasan. We also saying, even though my wife also saying, before, when we did not understand old men, same mind, we have same mind. At yan din yung aming nagiging karanasan ng aking asawa na hindi pa namin naintindihan ng aming lumang pagkatao. Ganyan din ang aming karanasan. But this time, when I can overcome myself, old man, I am not worried about my future, my old time anymore. Kaya naman ngayon na naunawaan ko ang aking tunay na lumang pagkatao, hindi na po ako nangangamba sa magiging buhay ko sa hinaharap. Of course, even though sometimes the devil who live in my body give to same mind, that kind of worrying mind. But I can overcome, diba? I can overcome. Totoo naman po na minsan talaga ay nananaig yung gawa ng dyablo doon sa aking kaisipan at binibigyan ako ng ganitong klaseng kaisipan upang mangamba. Pero ang pinakamaganda lamang, pagtatagumpayan ko na. Yeah, it is now, even though our church members' problem, almost church member still they stay in the physical mind. At yan din po ang medyo nararanasan po ng ating mga miyembro ng ating iglesia na kung saan lagi silang namroblema sa kanilang mga pampisikal. When Adam and Eva eat the fruit of knowledge and good and evil, the evil devil into the man's body. At alam natin kung anong nangyari matapos kainin na Eva at Adan, yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama, ay lumagay sa kanila ang masama. And then from that point, all the men, we have physical mind, strong physical mind. Kaya naman simula noon ay nagumpisa na po sila ang tao sa kaisipang pampisikal. Yeah, that's why Genesis chapter 6, all the men become flesh. That's why God killed all them by the blood. Yan ang dahilan kung bakit sa Genesis Kabanatang 6 ay sinabi doon ng salita ng Diyos ng lahat ng mga tao ay naging makalaman. Kaya naman sila hinatulan ng Diyos. But through the Noah's son Ham descendant, they made worldly culture, like as Babel Tower and their culture in the Babylon. At sa pamamagitan naman po na naging lahi ni Ham na siyang natirang mga nilalang noon pagkatapos po ng baha, ay natulad din po siya doon sa mga taong iniisip lamang ay pampisikal. Kaya naman sila po ay nagtayo ng tore ng Babel. The Babylon people said, do not separate each other. We make one. It is good stay one place. At ang naging panata po ng mga tao sa Babylonia ay hindi sila maghiwa-hiwalay, kundi mag-ipon-ipon lamang sa isang lugar. And then, it is good to make a very high tower because protect from the flood ourselves. At napagkasunduan nila na sila po'y magtatayo ng pinakamataas na tore bilang pong pag-iingat sa kanila kung dumating man ang baha. Yeah, they made brick, diba? They made brick from the dust, the lupa. Kaya naman sila po ay gumawa ng mga iba't ibang klase po ng mga
bloke Yeah. nang galing po sa lupa. Today, Hollow blocks. like a hollow block, diba? Hollow block. But at the time, there's no cement. That's why only just they made block by the lupa. Ito po yung mahihawig natin sa kapanahunan natin sa hollow blocks. Pero noon ay wala pang simento, kaya naman gumagawa po sila ng mga bloke, yari po sa mga putik. But when they make block, they make foam and then burn by the fire. At kapag nahugisan na po nila yung bawat bloke na yon, ito'y kanilang niluluto sa pamamagitan ng apoy. We understand, diba? Our physical body came from dust. At naniniwala tayo ng bawat sa atin, yung ating katawan ay galing sa lupa. And then in the dust, there's life. Every nutrition is in the ground. At alam natin na sa pamamagitan ng lupa na tinataniman ay naroon lahat ng mga vitamina na maaari po nating makuha sa But lupa. when they make foam, the brick, and then fire, there's no more life. Pero dahil sa ginawa po nilang paggagawa ng mga bloke sa pamamagitan ng putik at ito'y niluluto, nawawala na po yung buhay. Spiritually, when they separate from God, there's no life, even though in the physical body. Ibig sabihin, sa spiritual po nila, hindi po nananatili na sa kanyang katawan yung spiritual na pamumuhay. God made us from the dust, and then He want to flood He want to sow His seed in us. Totoo nga po na tayo pong lahat ay nilikha ng Diyos ayon sa nanggaling po sa alabok. Kaya naman ang hinahangad ng Diyos ay magtanim ng binhi mula doon sa lupa. Yeah, that's why Jesus said, "My Father is farmer, and then He want to make His fruit from us." At sinabi mismo ng Panginoong Yesus, ng aking Ama ang tunay na manggagawa ng ubasan at ang hangarin niya ay makaani ng bunga galing sa And atin. they separate from God, and Babylon people, they become also flesh, only flesh. Pero dahil nga po hindi sila nahiwalay doon sa mga taga-Babylonia, kaya po silang mga tao noon ay naging makalaman lamang. That's why the time come, God called Abraham. Kaya naman dumating ang pagkakataon na tinawag ng Diyos si Abraham. And then God said to Abraham, "You go to the promised land, Canaan." At iniutos sa kanya na siya pumunta doon sa lugar na ipinangako sa kanya ng Diyos na Kanaan. You know, it is man, diba? From first time, you don't like obey to God. Bawat sa po sa atin ay katulad din naman po ng mga sinaunang tao na sa unang pagkakataon na ay natin sumunod sa Diyos. Abraham also said, when his brother died, or elder brother died, Haran died, he went to Damascus. Yan ang dahilan kung bakit natulad din si Abraham na matapos pong mamatay ang kanyang kapatid na si Haran, ay nagpunta siya sa isang lugar na kung saan That's why inutos ng Diyos. first time they did not go to Canaan, diba? Stay in the Damascus, the place of the Haran. Kaya po, hindi po sila nanirando sa Canaan, kundi sa Damascus na kung saan ay lugar ng kanyang kapatid na namatay. And then according to Genesis chapter 15, this Abraham accept adoption, Eliezer. At mula doon sa Genesis Kabanatang 15 ay tinanggap niya bilang isang ampon na kanyang anak si Eleazar. It is man, diba? Our man, because still we have strong our own self. At yan ang tao sapagkat nananatili po sa ating nananaig yung ating mga sarili. That's why Abraham also, he did not go to Canaan, just stay in the Haran, and then he accept adoption Eliezer. Kaya nga po, dahil po si Abraham ay hindi pa sumunod ng lubusan sa Diyos, kaya naman pumunta siya doon sa Damasco at itinanggap niyang bilang anak niya si Eleazar. Tagapagmana. When God killed his father in the Haran, he left from the Haran and went to Canaan. Kaya nga po, matapos po na mapatay yung kanyang ama, ay pumunta siya doon sa Haran. And then, it is Genesis chapter 15, diba? God promised to Abraham, I give you your son, and then your descendant will be like as stars in heaven. At yan po yung tinutukoy po ng Genesis Kabanatang 15 na kung saan ang iyong magiging lahi ay katulad na kasing dami ng bituin sa langit. And then Abraham said,
I have now my own son, only just my adoption Eliezer from the Kaya Genesis. ganun na lamang ang sinabi ni Abraham sa Diyos. Sa sinasabi niya, wala naman po akong sariling anak, kundi ang meron ako ay ang aking ampun lamang na si But Eliezer. God said, no, Eliezer will be not your son. Pero I maliwanag, will be your son. pero maliwanag na nilinaw sa kanya ng Diyos na hindi maaring maging tagapagmana mo si Eliezer dahil hindi mo siya anak. That's why Abraham cannot waiting, diba? That's why when he was 86 years old, he made Ismael through the servant of the wife. At dahil nga po sa kainipan, doon sa pangako ng Diyos, ay nagkaroon siya ng tinatawag na anak, at yon si Ismael, sa pamamagitan po ng kanilang alila na si Hagar. It is not only story, there's spiritual meaning. Abraham had 3 sons, diba? This Eliezer and the Isaac, and then Ismael. Kaya po, magiging maliwanag sa atin, hindi lamang ito basta kwento, kundi ito'y kasaysayan na merong natatangi pong mensahe sa bawat sa atin, yung naging 3 anak ni Abraham, ito ay si Eliezer, si Ismael, at si Isaac. Where's your place? Where's your place? Eliezer, Ismael, and Isaac. Kaya dun sa 3, sino po ang inyong kalalagayan doon? Kayo po ba si Ismael? Kayo po ba si Isaac? O kayo po ba si Eliezer? Yeah, it is very important our place. Sapagkat magiging mahalaga po sa atin yung ating kalalagayan sa 3 iyon. Yeah, you see, Genesis chapter 3, when Adam and commissioned to God, Eve commissioned to God, God asking to them, where are you? Adam, where are you? Sa Genesis kabanatang 3, matapos na magkasala si Adan at si Eva laban sa Diyos, ay tinanong sila ng Panginoon, nasaan kayo? Yeah. Nasaan ka? Huh? Because, where are you? Why you left from me and then you are belong to devil? Sinabi doon, nasaan ka, tao, sapagkat ikaw ay nagtatago sa akin, ikaw ngayon ay kabilang sa diablo. Now, today, in the world, there are 3 kind of men. Like as unbelievers, they are belong to Eliezer. Kaya nga po masasabi natin sa mundong ginagalawan natin na may 3 klaseng tao ng mga taong nasa sanlibutan ay kabilang sa kay Eliezer. Yeah, but today, like as Israel people, diba? Israel people, they are still belong to Ismael. Samantalang ang mga Israelita naman ay kabilang po sa mga lahi ni Ismael. Yeah, because still they have a strong old man. The old man not died. Sapagkat nananatili pa rin yung kanilang lumang pagkatao, hindi pa ito namamatay. Yeah, that's why Jesus got nearly angry to Jewish, diba? Pharisees and the teachers of the law. Yan ang dahilan kung bakit gano'n na lamang ang galit ni Jesu Kristo sa mga Israelita, sa mga Hudyo, lalo na sa mga Pariseo at Skriba. Yeah, we belong to Isaac, Jesus Christ, because our old man already died on the cross. Pero tayo ay kabilang kay Isaac sapagkat tayo nakay Kristo at namatay na ang ating lumang pagkatao kasama ni Kristo sa It is Genesis chapter 7, diba? When Abraham became 99 years old, God appeared, came to Abraham. Iyan po yung Genesis kabanatang 7 na kung saan muling nagpakita ang Diyos kay Abraham. Yeah. And then, Genesis chapter 17, and then God make covenant with Abraham. Doon sa Genesis kabanatang 17 ay gumawa ng isang tipan ang Diyos kay Abraham. 9 and 10, sabay. 9 hanggang 9 to 11. 11. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at iyong binhi pagkamatay mo, at sa buong kaharian nila. Ito ang aking tipan na iyong iingatan sa akin at sa inyo, at sa inyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo, at kayo tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. When Abraham became 90 years old, means he cannot make baby anymore. That time, God again came to Abraham. Ito yung panahon na kung saan si Abraham ay wala ng kakayanang magkaanak pa. Kaya naman sa pamamagitan po ng ganong kalalagayan ni Abraham, ay muling nagpakita ang Diyos sa kanya. Today also say, really I'm thanks God because when I saw myself, my old man, it is very dirty, evil one, I came to cross and died. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos sapagkat yan din ang aking naging karanasan. Kapag titingnan ko yung aking lumang pagkatao, sobra ito makasalanan at sobrang dumi. At sa pamamagitan din ito, ay nakalalapit ako sa krus ni Kristo. Already I told you, when I stay in the church, there's no problem. My
the spiritual life. But when I stay in Korea, did not attend prayer and worship service, at the time I saw my faith. Kaya nga po nabanggit ko sa inyo na sa aking pananatili sa iglesia, nung ako'y naninirahan dito ng parati, ay wala akong nararanasan na anumang problema. Pero nung ako po ay bumalik sa Korea, na kung saan hindi na ako nakakadalo ng pananambahan, walang panalangin, doon ako. On just at the time, I said to God, God, I am sinner. Please save me from the sin. Kaya naman ang natutunan ko, ako isang makasalanan o Diyos, kaya naman ialis mo ko sa kasalanan. On just I said to you, I cannot overcome. All the time, simple mind is working in me. At dahil hindi ko kayang mapagtagumpayan ang bagay nito, sapagat yung aking kaisipang makasalanan ang laging nananaig sa akin. Yeah, same. When we have the same mind, we can meet Jesus Christ on the cross. Kaya nga po kapag gano'n na rin ang ating kaisipan, makakasama na natin si Kristo doon sa krus. Now, Abraham also said, di ba, Abraham, he cannot make baby through his own body. At the time, God made covenant with Abraham's family. Kaya nga po katulad ni Abraham na wala na siyang kakayanan para magkaanak pa, doon po sa pamamagitan ng kanyang katawang patay, ay doon nakipagtipan ng Diyos. I give you son through your body. His name will be Isaac. At bibigyan kita ng isang anak sa pamamagitan ng iyong katawan na tatawagin mo Isaac. But if you want to receive, accept your son, true son Isaac, who is the Isaac? The shadow of the Jesus Christ. Tandaan po natin na kailangan niyang tanggapin yung kanyang anak na si Isaac sapagkat si Isaac ang tunay na magiging anino ni Yesu Kristo. Yeah. If you want to accept the Christ through Isaac, we have to accept circumcision. Kaya kung nais po natin matanggap si Isaac bilang Kristo, ay kailangan nating maranasan ang pagtutunan. Yeah. Through circumcision, you have to cut off the devil from your physical body. Ibig sabihin, kailangan nating putulin anumang relasyon na meron tayo sa dyablo sa ating katawan. Yeah. You see, like as Rome chapter 6. Roma, kabanatang 6. Yeah. There's many verses says about the sin. Marami pong bersikulo nagtutukoy sa kasalanan. Yeah, like as verse 1, di ba? Shall we continue in sin that grace may abundant? Sabi sa 1, magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay mapanagana? Already I explained to you, this sin is the being, the Satan's spirit. Ibig sabihin, itong kasalanan ito ay mismo ang iyong nilalang ni Satanas. That's why when you're reading this Romans chapter 6 and 7, change this sin to devil. Kaya kapag babasahin po natin ang Roma kabanatang 6 at kabanatang 7, palitan po natin yung kasalanan sa salitang diablo. Yeah, shall we continue in devil that grace may abandon? Like you can change. Kaya nga po masasabi natin kapag pinalitan natin ito, magpapatuloy baga tayo sa diablo upang ang biyaya ay makapanagana. Yeah, verse 2 also says, diba, how shall we who died to devil live any longer in it? Sabi dito sa versikulo 2, tayo mga patay na sa diablo, ay paano nga tayo mabubuhay pa riyan? All change sin to devil. Ibig sabihin, pinapalitan lamang natin yung salitang pagkakasala sa salitang diablo. Verse 6 also same, diba? Knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of the devil might be done away with. At yan din ang sinasabi sa talatang 6 ng ating datihang pagkatao ay kalakip niyang napako sa krus upang ang ating katawang nasa diablo ay mag-iba. The body of the devil might destroy. We have to destroy and then no longer be slave of the devil. Na yung katawan nating nasa diablo ay mag-iba at hindi na tayo maalipin pa ng diablo. And the verse 7, diba? He who has died has been free from the devil. Asa 7, sapagkat ang namatay ay ligtas na sa diablo. Yeah. You can change it all. Pwede natin palitan lahat. Verse 11, also you change it. Verse 11 and 12 and then change it. Try to read again. At babasahin po natin ang 11 at 12, pero papalitan din natin yung mga salitang kasalanan. Gayon din naman kayo, ibilang ninyong kayo'y tunay na patay na sa diablo, ngunit ang buhay ay sa Diyos kay Kristo Jesus. Huwag ngang maghari ang diablo sa inyong katawang may kamatayan
upang kayo'y magsisunod sa kanyang mga pita. Yes, 13 also same, di ba? Do not make your instrument of the unrighteousness of the devil. At gano'n din sa 13, na huwag din ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa diablo. Yeah, verse 14 also, the devil shall not have dominion over you because you are not under the law. Sa 14, sapagkat ang diablo ay hindi makapag-ahari sa inyo sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Yeah, you can change it. There's no problem. It's true. It's Ibig sabihin, kapag pinalitan natin yung salitang kasalanan, ay wala pong magiging problema. Sapagkat yun ang yeah, katotohanan. verse 20 also says that when you were slave of the devil, you were free from the righteousness. Sapagkat, sabi sa 20, sapagkat ang kayo ay mga alipin ng diablo, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Yeah, but verse 22 also same, di ba? Now we are being free from the devil. Why? Because we already died. Already our old man with our this simple body died on the cross. Sabi dun sa 22, datapat ngayon laya na tayo sa diablo sapagkat ang ating pong lumang pagkatay na matay na nakasama ni Kristo sa krus. Yeah, verse 23 also same, but wage of the devil is death. You can change. At doon sa 23, ang kabayaran ng diablo sa diablo ay kamatayan. Yeah, also verse 7 also same, chapter 7 also says, but I wanted to go, but I cannot do because I know the devil sin live in me. At yun din sinasabi ni Apostol Pablo sa Kabanatang 7 na nais kong gumawa ng mabuti, ngunit nananaig sa akin ng masama sapagkat naghahari sa akin ang diablo. Yeah. Verse 20, chapter 7, verse 20. Versikulo 20, datapat ko ang hindi ko ibig, ang siya kong ginagawa ay hindi na ako gumagawa nito, kundi ang diablo na tumitira sa akin. Yeah. You can change everything. Pwede nating baguhin lahat. Yeah. Verse 25. 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Kaya nga tunay kong ipinaglilingkod ang aking pag-isip sa kautusan ng Diyos, datapat ang laman ay sa kautusan ng diablo. Through our spiritual mind, we want to serve to God. We want to, but our flesh, there's the law of the sin. Ibig sabihin sa ating sa pamamagitan ng ating spiritual na pag-iisip ay gusto nating maglingkod sa Diyos. Ngunit sa pamamagitan po na makalaman nating nasa diablo ay gusto nating gumawa ng kasalanan. Okay, chapter 8, verse 1. 8:1. Ngayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Hallelujah. Amen. Yeah. Now you are in Christ Jesus because we already died with Jesus on the cross. Bawsa po sa atin ay na kay Kristo Jesus na sapagkat namatay na tayong kasama niya dun sa krus. We have no time. That's why please you understand. Last time I told you our personal sin, that is the fruit of the sin. Unawain natin mabuti na kung ano man ang kasalanan na sa ating ngayon ay bunga ng tunay na kasalanan. Even though our simple mind and personal sin, that is from the devil. Because that's why Jesus said, your part is devil. Kaya naman yung ating kaisipang makasalanan at yung ating katawang makasalanan ay kabilang sa diablo sapagkat tayo kabilang. John chapter 3, Juan kabanatang 3, 14 and 15. 14 hanggang 15. At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayong kinakailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yeah, it is connected to Numbers chapter 21, diba? Numbers chapter 21, verse 4 to 9. Okay, I explain to you. We have no time. After they accept water baptism in the Dead Sea, and then they again to God and Moshe. At ito po ay nakasulat doon sa bilang kabanatang 21, 4 hanggang 9. Yeah, they angry to God and Moshe. Why you brought us to this wilderness? Because there's no food, the water, and then only just not delicious. Worthless bread. Sila po'y nagagalit kay Moises sapagkat dinala sila sa ilang upang mamatay dahil wala sila makain doon at makakain lamang ng walang lasang tinapay. That's why verse 60 God sent to them fire serpent people and then they died.
Kaya naman sa talatang 6 ay nagsugo ang Diyos sa mababangis na ahas sa gitna ng bayan And at maraming nangamatay. verse 7, when they repent, God said to Moshe, verse 8, make a fire serpent and set it on the tree, and it shall be dead. Every who is bitten when they looks it shall be dead. At pagdating doon sa 7 ay nagkaroon sila ng pagsisisi sa kasalanan ginawa nila sa Panginoon. Kaya naman inutos ng Diyos sa talatang 8 na gumawa sila ng isang mabagsik na ahas at ipapatong sa isang tikin at sino makakita nito at makagat na titingin doon ay mabubuhay. That's why verse 9 also says that when they look to at the bronze serpent they live. Kaya po sa 9, ang sino makagat ng ahas na iyon at tumingin doon sa ahas, doon sa natanso ay gagaling. What is the problem to Israel? Physical needs, diba? Food. That is only problem. Food and drinks. They want to eat good. At kung mapapansin natin, ang tanging nagiging problema sa mga Israelita ay tungkol sa kanilang mga pagkain. Gusto lamang nila makakain ng masarap na pagkain. They angry to God Moshe because through their physical mind. Kaya naman sila ay nagagalit sa Diyos at nagagalit sa sinugo ng Diyos sa si Moises dahil sa kanyang That's why pangailangan God pampisikal. sent to them fire serpent. This physical mind, that's from the fire serpent, the devil. Iyan ang dahilan kung bakit nagsugo na makamandag na ahas ang Diyos sa kanila sapagkat sila nanggaling na sa dyablo. Yeah, you have to really understand, all the men now we are beaten by the fire serpent. Kaya nga po maunawaan natin mabuti ng bawat isa sa atin ay natuklaw ng makamandag na That's ahas. why we have all the time we have a physical mind. Kaya nga po nagtataglay lagi tayo ng makalamang kaisipan. That's why we have to look up Jesus, look up the cross. And Jesus and then the serpent. At ang tanging dapat natin tingnan ngayon at pagtuunan ng ating paningin ay ang ating Panginoong sa Kristo doon sa krus. Yeah, Jesus Christ died on the cross for God as a atoning sacrifice. Na siya'y namatay doon sa krus para sa Diyos bilang hain. Yeah, that's why through blood of Jesus Christ we can come to God and worship to Him. Kaya naman sa pamagitan po ng dugo ni Kristo, pwede tayo makalapit sa Diyos at makapanambahan. Also same time, Jesus Christ judged the devil on the cross. Kaya naman yun din ang pagkakataon na kung saan hinatulan ni Kristo ang diablo sa krus. John chapter 3 says about be born again, diba? Be born again, God's children. Sa 1 Kabanatang 3 ay binabanggit ng ating Panginoon ang pagkasilang na muli. If you want to be born again, you have to kill the devil who stay in your body with your old man killed on the cross. At kung gusto natin talagang maipanganak na muli, kailangan natin patayin yung diablo na umaalipin sa ating mga katawan sa pamamagitan po nung namatay dun sa krus. Now the sin, the devil, the owner of the sin, devil who stay in your body, where's this devil? On the cross, already died, judged. At yung nagmamayari na kasalanan na yon na diablo ay nasaan na? Hinatulan na siya ng Diyos dun sa krus. Yeah, that's why we can be free because of the Jesus Christ. Kaya nga po pwede na tayong lumaya sa pamamagitan ni Jesus. Already we died to our old man with our simple body, who belong to the devil, died on the cross. At namatay na tayo sa ating lumang pagkatao sa isang makalamang makasalanan sapagkat tayo po ay pinalaya na sa pamagitan ng kamatayan na kasama ni Kristo. Matthew 2, Luke says about our salvation. Mateo hanggang Lucas ay tumutukoy sa ating kaligtasan. The book of the John says about our eternal life. Be born again and eternal life. Samantalang ang aklat ng Juan ay tungkol sa ating buhay at patuloy na buhay na walang hanggan. What is eternal life? Death from death can get eternal life. At ano ang buhay na walang hanggan? Tayo muling mabuhay at magkamit ng buhay na walang hanggan. Book of the John connect to our resurrection, physical resurrection. Ibig sabihin, yung ating yung aklat ng Juan ay tumutukoy sa ating muling pagkabuhay. That's why Jesus purposely explained to us, if you want to join to my resurrection, you want to get eternal life with me, you have to kill the devil on the cross. Kaya naman sinadya mismo ng ating Panginoong Jesus na kung gusto niyo po mabuhay na muli nakasama ni Kristo, kailangan patayin ang diablo, ang masama, mula doon sa krus. Okay, John chapter 12, 31 hanggang 33. Juan 12, 31 hanggang 33. Ngayon, ang paghato sa sanlibutan ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasin. At ako, kung ako'y mataas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay palalapitin ko sa akin din. Datapat ito'y sinabi niya,
at ipinalam kung anong kamatayan ang ikamamatay niya. Now Jesus said, now is the judgment of the world, and the rule of this world will be cast out. Sabi doon, ngayon ang paghatol sa sanlibutan ito, ngayon ang prinsipe ng sanlibutan ito ay palalayasan. This world is ourself. We are world, not outside the world. At ang tinutukoy na sanlibutan ito ay tayo mismo at hindi yung sanlibutan na nasa labas. Yeah, that is spiritual meaning. Now judgment of the world, and then this ruler, the owner of this world, ruler of the world will be cast out. Ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa spiritual na kahulugan na yung paghatol sa sanlibutan ito ay naganap na at yung prinsipe na nagmamayari sa sanlibutan ay palalayasin na. When? Kailan? Yeah, verse 32, diba? If I nap up from the earth, means when I crucified on the cross, at that time, the rule of the world will be cast out. Kailan mangyayari ito? Na kung ako'y maitataas mula sa lupa, ibig sabihin kapag ako'y naipako na ang prinsipe na namumuno ito sa sanlibutan ay palalayasin. From that point, all the people will come to God through me. At mula roon, ang lahat ng mga tao ay lalapit na sa akin. That's why verse 33, but this, he said about sacrificing by this, he would die on the cross. Kaya nga po, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, ay naibigay niya ang kanyang sarili bilang handog. Yeah, Luke chapter 10, Jesus Christ called 70 disciples and sent to them 2 by 2. Lucas kabanatang 10 ay tinawag niya ang kanyang 72 mga alagad at sila'y sinugo ng And dalawa. then verse 9, you heal the sick, and then say, the kingdom of God come near to you. 9, nagpagaling sila na may makaramdaman, sabihin ninyo sa kanila, lumapit sa inyo ang kaharian ng Diyos. And then verse 70, diba, Lord, even the demons are subject to us in your name. Sinabi nga po nila na maging ang mga demonyo ay lumalaya sa iyong pangalan. Yeah, disciples, but 70 disciples, they cast out demons from the people's body, from the body. Ibig sabihin, maging ang mga alagad ay nagpapalayas ng demonyo mula sa katawan ng mga tao. Yeah, but verse 18, but Jesus said, but I saw Satan fall like as lightning from heaven. At pagdating sa 18, sinabi ng Panginoon, nakita ko sa Satanas na nahuhulog, naghaya ng lintik mula sa Yeah, langit. Jesus said, demons, they are belong to Satan, same Satan. Ibig sabihin, yung mga demonyo ay kabilang kay Satanas, katulad din ni Satanas. Yeah, these demons stay in the, dwell in the man's body, but original, they are Satan. At ang demonyo, mga demonyong ito ay nananatili sa katawan ng tao, pero ang original na salin doon ay katulad na rin sila ni Satanas. Yeah, but when this Satan, demons, they from the people, they already become heaven. At kapag ang mga demonyong ito ay lumayas sa kanila, doon sa mga taong yun, sila pa yung magiging langit. Yeah, this heaven is not over the heaven. This ourselves, when we died on the cross with our simple body, we become heaven. Pero yung langit na yun ay hindi tumutukoy doon sa langit na nakikita natin sa impapawid, kundi kapag tayo pa'y namatay, yung ating lumang pagkatao kasama namatay ni Kristo doon sa krus, tayo magiging langit. Yeah, verse 19 and 20, sabay-sabay tayo. 19 hanggang 20, narito, binigyan ko kayo ng kapamalaan na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan, sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway, sa anumang paraan hindi kayo maano. Gayon may, huwag ninyong ikagat. Our ultimate died with the simple body, already our name is heaven. Kaya kapag ang ating lumang pagkatay namatay na, kasama ng ating makasalanang katawan, tayo po ay meron ng nakasulat ang ating pangalan sa langit. 2 Corinthians chapter 12, 7 to 9, sabay-sabay tayo. 2 Korinto 12, 7 hanggang 9. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman, ng isang sugo ni Satanas, upang ako'y tampalin, nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y may katlo akong nanalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay magiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong magbababuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang manahan nawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Now, we really understand, Apostle Pablo, he was really good believer, apostle. Si Apostol Pablo isang mainam na mananampalataya bilang apostol ni Kristo. But he had sick in his physical body. Pero meron siyang karamdaman na nararanasan sa kanyang pisikal. He said, this
sown in my flesh, that is Satan's message, Satan's spirit, like a Satan Pero himself. inunawa mismo ni Apostol Pablo na yung tinik sa kanyang laman ay mismong sinugo ni Satanas. That's why he prayed to God 3 times, but God said, my grace is sufficient for you, my strength is made perfect in your weakness. Kaya naman 3 beses niya itong ipanalangin upang ito alisin, ngunit ang sagot sa kanya ng Panginoon, ang aking biyaya ay sapat sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saklal sa iyong kainaan. God made this Apostle Pablo humble through these sons of the Satan. Ibig sabihin, ginawa mismo ng Diyos si Pablo na mapagpakumbaba sa pamamagitan ng tinik na inilagay ng Satanas. We have to really understand what kind of spirit, what kind of being stay in our body. Kaya nga unawain natin mabuti kung anong klaseng nilalang ang nananahan sa ating katawan. That is sin dwelling us. Sin is like a spirit of the devil. Na yung kasalanan na yun ang nananahan sa ating katawan, katumbas na rin ng spirito ni Satanas. That's why when you stay in the physical mind, there's no peace, no happy, joy. Kaya kung mananatili kayo doon sa laman, wala kayong kapayapaan, wala rin kayong kagalakan. That's why we have to overcome this physical mind through our spirit. Kaya naman kailangan natin mapagtagumpayan yung ating makalamang kaisipan sa pagitan natin spirit. That's why Romans chapter 8, Apostle Pablo said, if you stay in your physical body, working in your physical body, you have no life. At doon sa Roma, Kabanatang 8, kung kayo mabubuhay para ayon lamang sa laman, hindi kayo mabubuhay. But through your spirit, through the Holy Spirit, if you overcome your physical mind, the devil, you have eternal life. Pero kung kayo mabubuhay ayon sa Espiritu at napagtatangumpayan ng inyong laman, kayo'y mabubuhay. We have to overcome this physical body. Kailangan natin mapagtagumpayan yung ating makalamang kaisipan. Bible said, even though Apostle Pablo, yes, the message, the spirit of the Satan in his body. Mismo sa Biblia ay nakita natin na maging si Pablo inangkin niya na tinataglan niya si Satanas sa kanyang katawan. But thanks God, because Apostle Pablo, he all the time denied this Satan, even though who dwell in his body. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa lahat ng pagkakataon siya'y naging matagumpay habang itinatanggi niya na si Satanas na nananahan sa kanyang katawan. This out 3 times, oh my soul overcome, 3 times on together prayer. 3 beses, oh my soul overcome, at tayo po'y manalangin. Oh my soul overcome, oh my soul overcome, and oh my soul overcome. Ama namin Diyos, tuloy nga po na kami po'y naglalayon na lagi maging matagumpay laban sa aming laman, sa aming kaisipan makalaman, sa pamamagitan ng Espiritu na siyang nananasunod sa amin. Huwag mo kami pababayaan, Panginoon Diyos, huwag mo hayaan na manaig ang aming kaisipan makalaman, huwag mo hayaan manaig, Panginoon Diyos, sa buhay ng mga satos sa amin, Panginoon God, ang patuloy na pangangailangan Panginoon sa aming laman, ang patuloy namin isipin, at karoon kami ng kapalusahan at apektuhan ng aming mga pananampalataya. At ang dalangin po namin, lagi po kuli kami maging matagumpay. Tulad ng iyong sinabi sa iyong mga salita na araw-araw kailangan naming labanan ang aming makalamang kaisipan, ang aming makalamang na patuloy na dumadaloy ang gawa ni Satanas sa aming pailunggat. Hayaan mo maging matagumpay po kami lagi upang patuloy kami maging ganap na iyong mga anak. Yan ang aming patuloy na dinadalangin sa iyo. Tulungan mo kami mamuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Tulungan mo kami mapagtagumpayan ang layunin at kalooban sa aming mga Espiritu, Panginoon God. I-overcome namin ang aming laman sa pamamagitan ng aming mga Espiritu, Panginoon Diyos, upang magalang namin ang dakilang kalooban mo. Magalang namin ang lahat ng nais mo para sa aming mga buhay. Upang kami bilang mga tunay ng mga anak ay laging nakatuon kay Kristo at laging nakatuon sa kanyang biyaya. Laging nakatuon, Panginoon Diyos, na ang tunay na kailangan namin ay si Kristo sa aming mga buhay at hindi ang aming mga sarili. Ikaw ang may taas, ikaw ang maparanganan, ikaw ang madakila sa buhay mo ng mga satos amin. Tulungan mo kami maging matagumpay. Tulungan mo aming mga buhay na gawin ang lahat ng mga bagay na nararapat, lahat ng mga bagay na nakalulugod, lahat ng mga bagay na hinahangat mo para sa aming mga buhay. Sapagkat wala kaming tunay na magagawa kung kami walay sa iyo. Oh my soul overcome! Oh my soul overcome! Hayaan mo na lagi kami maging matagumpay at lagi namin pagtuunan ng pansin ang aming mga pangangailangan spiritual, hindi ang aming mga pangangailangan pisikal. Huwag mo hayaan manupaypay ang aming mga pananampalataya. Huwag mo hayaan manghina ang aming mga paglilingkod. Huwag mo hayaan, Ama, na maituon namin ang aming pangsin sa mga pangangailangan pampisikal lamang, kundi pagkos ang aming mga pananampalataya
ay laging nakatuon sa iyong dakilang kalooban. Salamat po, Ama, sapagkat pagtatagumpayin mo ang bawat sa po sa amin at ikaw lamang ang madadakil at mapapapurihan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin na sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you po. See you on Thursday.